Marami pong probisyon pa raw ang kailangan linawin sa kapipirma lang na Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Kabilang dyan kung aling mga kampo ng ating hukbong sandataan ang gagamitin ng mga tropang Amerikano at ang bilang at tagal ng kanilang pananatili sa bansa. Saksi si Maki Pulido. Pirmado ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pero marami pang detalyeng kailangang plantsahin ang EDCA Panel at Mutual Defense Board. Una na rito kung alin ba sa mga kampo ng AFP ang gagamitin ng mga sundalong Amerikano. Nasa 3 hanggang 5 kampo ang pipiliin. Posibleng isa rito ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Wala pa sa usapan ang dating US base na Subic Bay Freeport, hindi ito kampo ng AFP. Pero nabanggit ni Defense Undersecretary Pio Lorenzo Batino na humihingi na ang AFP ng lulugaran nila sa Subic. Ayaw na niyang magkomento kung gagamitin din ba ng mga Amerikano ang Clark Field sa Pampanga na dati ring base militar ng Amerika. The Philippine Designated Authority, which is the Department of National Defense, and its authorized representatives will have complete access to the entire area of the agreed location. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng joint training o pagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na dati na rin namang ginagawa sa ilalim ng Visiting Forces Agreement o VFA. Kinikilala din daw ng US at Pilipinas na may benepisyo ito sa disaster relief operations at maging sa depensa ng dalawang bansa. Hindi pa rin masasabi sa ngayon kung gaano karaming tropang Amerikano ang papasok sa bansa at kung gaano ba katagal ang kanilang rotation. Wala pa ring detalye kung anong klaseng mga armas, gamit at mga sasakyan ang idadala nila sa Pilipinas. Lahat ng yan, pag-uusapan pa lang ng Mutual Defense Board. Ang malinaw, bawal ang nuclear weapons. Hindi rin magbabayad ang Amerika ng renta, landing at port charges. If we look at the other US bases within our region, in Japan and in Korea, the US does not pay rent there. In fact, it is the other way around. Those countries subsidize the cost of maintaining US military presence. Sa inaasahang pagdami ng mga tropang Kano sa Pilipinas, inaayos pa rin ang detalye ng jurisdiction at custody sakaling may lumabag sa batas na tropang Kano. There are ongoing parallel talks on further clarifying and refining the provisions of the VFA, particularly its criminal jurisdiction provisions, and most especially on custody arrangements. Muli nilang iginiit, hindi labag sa saligang batas ang EDCA. Ang legalidad nito ipapaliwanag nila sa Kongreso sa May 14. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.